Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimula natin ngayong basahin ang isa sa mga tinatawag na pastoral letters of Paul. Ito ay ang pastoral letter kasi ito ay sinulat sa isang pastol upang turuan siya paano mamuno sa kanyang kawan. May 3 lang pastoral letters tayo ni Pablo. 2 kay Timoteo at 1 kay Tito. Sila ay nilagay ni Pablo para mangalaga sa kawan ng Diyos. Naging leader sila ng Christian communities. Si Timoteo ay naging kasama ni Pablo sa kanyang pagmimisyon. Naging kasama siya sa Filipos, sa Corinto at sa Efeso. Madalas din siya ipinadala ni Pablo sa ibang community. Kaya masasabi natin na nag-OJT siya, on-the-job training sa ilalim ni Pablo. Kaya talagang masasabi ni Pablo na si Timoteo ang isang tunay niyang anak sa pananampalataya. Ngayon, kahit na bata pa siya, iniwan siya ni Pablo na mamahala sa community sa Efeso. Nagpapasalamat si Pablo na hinirang siya ni Kristo Jesus na maging lingkod kahit na hindi siya naging tama ang simula ng buhay niya. Kinalaban niya si Jesus noon at nilait. Ginawa niya ito sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano. Kahit ginawa niya ito, kinahabagan siya ng Diyos. Kaya kung ano siya ngayon, ay dahil yan sa habag ng Diyos. Wala siyang karapatan. Wala man siyang kabutihan na upang gawin siyang lingkod ng Diyos. This is all because of God's mercy. Ngayong nakikiisa na siya kay Kristo, kaya nakikiisa na siya sa pananampalataya at pag-ibig na bigay sa Kanya. Sinimulan ni Pablo ang kanyang liham sa pagkilala ng kanyang untrustworthiness. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang misyon. Mabait lang ang Diyos sa kanya. Sana po tayo mayroon din ganitong pagkilala sa ating sarili.
Kahit na hindi man tayong malalaking makasalanan o na nagagawa ng malalaking pagkakamali. Pero, kailangan nating kilalanin na kung hindi dahil sa habag ng Diyos, hindi natin maaabot ang level natin ngayon ng spirituality. Bakit ba tayo sumusubaybay sa first things first? Kailan ba tayo nagsimula na maging interesado sa Biblia? Kailan ba tayo nagsimulang mag-serve sa simbahan? O magkaroon ng regular na prayer life? Ito'y hindi na galing sa atin. Ilagay ng Diyos tayo sa sitwasyon na makilala siya. Binigyan tayo ng Diyos ng mga tao at ng mga pagkakataon na mapalapit sa Kanya. All is grace. Kung kinikilala natin ito, maging palagi tayong mapagpasalamat at may iwasan na maging mayabang dahil sa anumang kabutihan na mayroon tayo. Maging maunawain din tayo sa mga tao na hindi nakaka-realize ng kabutihan ng Diyos at maging matulungin tayo sa mga hindi mapaghusga sa kanila. Sa ating buhay spiritual, we don't deserve what we have. Kaloob ito ng Diyos, pasalamatan natin siya. O Diyos, talaga napakabait mo sa akin. Hindi ako karapat-dapat, pero may tiwala ka sa akin at minamahal mo ako. Salamat o Diyos. Palagi ko sanang pahalagahan ang pag-ibig mo sa akin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.